This is 94.5 Radyo Partido FMR. Your favorite music radio. FMR. Mga ka-vibes, sa mahigit 2 taon pa lamang nating pagsasahim-papawid, tayo na po ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakapaboritong istasyon ng radyo sa Pilipinas sa nagdaang 4th Dangal ng Lahi Awards Philippines. Lubos po ang aming pasasalamat sa di matatawarang pagmamahal at pagtitiwala sa inyong favorite music radio, FMR. Ang karangalan pong ito ay inspirasyon sa amin. Aasahan po ninyo ang patuloy na pagsusumikap upang maihatid ang aliw at saya sa lahat ng tagapakinig saan man sa Pilipinas. Ito ang favorite music radio, FMR. Philippines' most trusted and favorite radio station of the year. Ang padagos niya itong pagtatarabangan. Tama. Asinto poong impormasyon. Serbisyo publiko. Para sa mga Bicolano asin lambang Pilipino. Pigbabandera kan Radyo Partido. Malalauman. Masasandigan maski sa empaman. Ini ang Radyo Partido FMR. Inspirasyon sa puso kan kanaklan. Kaito. Ngunyan asin sa paman. Kapartidong Irene Grijalvo Ruga. Ako naman kapartidong Ruen Alvaran. Nagsiservisyo sa kapartidong totoo. Ako po isa magita mong shera po lamang. Keep safe everyone. Ako si Kapartidong Marie Cristruin, nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Nico Palpa, nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Partido mo. Kapartidong Totoo. Magandang nag-aantapay po kamo sa Radyo Partido 94.5, your favorite music radio, Kapartidong Totoo, 45 minutos na po, makaagyan alas 6. Ang mga barata sa Rangkana 6.30, hatod sa tuya ni Diego Luis Pilapil, kan Balwaanin Lagunoy, Camarines Sur. Sa headlines, kan mga barata sa Rangkana 6.30. 30 anyos na lalaki sa Banwaning Siruma, biktima ng pananaksak. Suspect nagsuko sa mga otoridad. Heart attack nangingerot na kausakan pagkagadaan sigundyan sa Municipal Health Office digdi sa Goa. LGU Goa asin Lagunoy nagsagibon ng clean-up drive katakod kan pag-obserbar kang International Coastal Clean-up Day. Income kan Communal Garden sa Barangay Santa Maria dyan sa Lagunoy, labi na sa 87,000 pesos. Mga estudyante sa Barangay Santa Maria maugma sa naresibing educational assistance. 25 karamuano nakaresibin ng starter toolkits sa Cokery NC2 sa bagyan kan isperso ni Congressman Arnie Fentibella. Vice Mayor Kaloy Liaguno kan Banwaaning Tigaon na ilubong na kasudma. Sa iba pang headlines, NFA Camarines Sur nagbabakal na masalangkaw na presyo nin paroy. 49 kandidato sa barangay asin sanggarang kabataan election sa Bicol Region posibleng madiskwalipikar in kaso de makasimbag sa ipinararang show coast order kan COMELEC. Nairehistro mga kaso ng rabies sa Bicol Region, nagpakol na sa 50 segundyan sa Department of Agriculture. Headline kan Bareta sa Lado National, 15% senior discount sa kuryente asin tubig, lusot na sa House panel. Presidente Bongbong Marcos may makusog na mensahe sa China matapos isugo ang paghalikan floating barrier. Headline kan Baretang Showbiz, Coco Martinez and Julia holding hands pagabot sa ABS-CBN Ball. Sa sports naman, last chance na kan Gilas Pilipinas at China hapon. Arangkada 6.30. Paghatod kan mga importanteng barata kan adlaw. Arangkada
6:30. Ngunyan, ang saindong mga tagapagatod bareta, nag-aarangkada sa bareta. Arangkada, arangkada, arangkada. 6:30. Maray na daw ni Lunes mga kapartido, Piyansa 2 na po sa bulan kan Oktubre taong 2023. Live po kitang naantabayanan sa mainstream radio kan FMR Radio Partido 94.5. Live man po kita sa FMR Radio Partido Facebook page, FMR Philippines Facebook page, Radio Partido FMR app, maging sa YouTube. Sa Engineering Kapartidong Sandy Roa de los Reyes, kami po ang saindong tagapagatod bareta. Kapartidong Irene Grihal Voruga. Ako naman kapartidong Ruben Mendoza Alvaran. Para berkan maditali kan bareta sa lado lokal, inutunta mo naan maginin sitwasyon kan panahon. Ano ba ang kamugtakan kan panahon ngunyan aldaw ni Lunes, mga kapartido, sa paikan na recorded report kan Pag-asa DOST. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat, at narito yung latest update natin sa bagyong si Jenny na lumakas na nga, naging isang ganap na typhoon category. At sa ngayon, ang huling lokasyon ng bagyong Jenny ay nasa 655 kilometers silangan ng Apari sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya ngayon yung pinakamalakas na hangin na 120 kilometers per hour. Kaya ngayon ay nasa typhoon category na siya. At pagbugso na sa 150 kilometers per hour. Ang pagkilos ho nito ay pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Para ma-imagine ho natin kung ano ibig sabihin ng 120 kilometers per hour, kung sakaling ito ay tatama sa lupa hanggang signal number 4, yung itataas natin na tropical cyclone signal. At sa ngayon naman, base sa pinakahuling track natin na hindi pa naman natin ito inaasahang tatama sa anumang direktang epekto, tatama yung mata nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon at ito magdadala ho, itong hangin habagat na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, gayon din dito sa may bahagi ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa lalabing bahagi ho ng ating bansa, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Narito ho yung ating latest track ng bagyong si Jenny. Makikita ho natin sa ating track. Una po, ipapaliwanag ko, ito hong parang lumalaki o cone shape. Ito ay tinatawag na forecast confidence cone. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, ito hong na nakita nyo, ito ho yung track niya. Yung sentro ho ng track o yung mismong mata ng bagyo, posibleng matagpuan either ho dito sa may pinaka-northern part ng Taiwan o hanggang dito sa may Batanes. Habang tumatagal ho kasi, itong ating forecast confidence cone ay lumalawak dahil po pwede hong magbago yung mata o yung sentro kung saan pupunta ho yung sentro ng mata ng bagyo. So ipapaliwanag ko po, hindi ho lumalaki yung sentro ng bagyo, ang lumalaki ho yung lugar kung saan maaring makita yung mata ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya lagi ho tayong tumutok sa Pag-asa upang makita ho natin yung ating mga latest update kung nasaan na yung inaasahang magiging sentro ng mata ng bagyo. Mamayang hapon nga ho, inaasahan natin nasa 580 kilometers na ho silangan ng Akalayan, habang bukas sa 420 kilometers silangan ng Basco yung sentro ng mata ng bagyo, at 330 kilometers naman pag-araw ho ng Martes, yung sentro ng mata ng bagyo. Sa ngayon nga, hindi pa natin nakikita or maliit ho yung chance sa ngayon na tumama sa kalupaan ng Batanes, maliban na lamang kung ito ay kikilos ho patimog. Ang nakikita ho natin, araw ng Huwebes, tatama yung mata ng bagyong si Jenny dito sa may southern part ng Taiwan. At bandang madaling araw ng Biyernes, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ito yung natin inaasahang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Itong silangang bahagi ng Luzon, kasama na yung Cagayan, Isabela, Aurora, Bicol Region. Inaasahan natin yung malaking tsansa ng mga pag-ulan. Gayon din dito sa may bahagi ng Mimaropa. Dulot ho yan ng epekto ng trough o extension ng bagyong Jenny at ng hanging habagat. Kasi pinalalakas ho ng bagyong Jenny yung hanging habagat na magdadala ho ng maulap na kalangitan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan of course yung Metro Manila, inaasahan ho natin medyo maulap, posibleng bagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, at posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, kaya mainam ho, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. Sa mga sunod na araw, inaasahan natin itong kanlurang bahagi ho ng Central Luzon, Bataan, Zambales, Calabarzon, posibleng maging maulap din yung kalangitan dahil nga palalakasin pa rin yung hanging habagat. Yung agwat ng temperatura sa Lawag, 26 to 32, sa Baguio, 17 to 25, sa Tuguegarao, 25 to 31, sa Kamaynilan hanggang 31 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 30,
Sa Legazpi hanggang 31 degrees Celsius, dito sa Calayan Islands hanggang 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa ay hanggang 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. Nagtaas din ho tayo ng gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan kasi natin na magiging maalon yung karagatan habang papalapit itong bagyong Jenny. Papalapit ho dito sa may baha, sa may extreme northern Luzon. Delikado pong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito sa bahaging ng ating bansa sa may extreme northern Luzon, dulot nga ng malalakas na pag-alon ng karagatan. At live po na nag-update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Maraming salamat po. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Salamat po. Arrancada Weather Update. Arrancada. Detalye kan mga bareta sa lado lokal na nagsapo ng lugad sa malaylay na patikan lawas ang sarong 30 anyos na lalaki sa banwaning si Ruma Makalisening saksakon ni nagkapirang beses sa press release na ipinaluwaskan PNP si Ruma pasado alas 8:15 ng manggikan Sabado. Nangyari ang insidente sa barangay Pilitan si Ruma, Camarines Sur. Huli sa naipagkakaintindihan, sinuntok ang biktima na si Alvin Nacario Ipalanan, 30 anyos, may live-in partner asin residente kan Zona 2 kan barangay Pinitan sa si Ruma, Camarines Sur kan sospek na binistuman na si Adrian Ray Silvano, 19 anyos, soltero asin residente kan Zona 2 kang homestead si Ruma, Camarines Sur. Nagkasuntukan ang duwa hanggang sa buminunot si Ray ng fan knife asin dignin niya man pigsaksak ang biktimang si Nacario. Tulos na dinara sa si Ruma Municipal Hospital ang biktima asin nilipat man tulos sa Bicol Medical Center sa Naga City para sa medical na atensyon. Mantang ang suspect suminuko kay Barangay Kagawad Winifred Lopez kan Barangay Pinitan si Ruma, Camarines Sur na pinag-turn over man sa si Ruma PNP para sa magkakanigong disposisyon. Sa iba pang bareta mga kapartido, heart attack ang mga nangingenot na kausakan pagkaganaan o bagaman mortality digdi sa banwaan ng gawa. Sigun ki Dr. Diosdado Pentebella, palagos ko yan ang paglangkaw kan kaso kan nagaganaan sa munisipalidad o linaman sa atake sa puso. Pinagrekomendar kan doktor sa publiko ang pagkakaning masustansyang kakanon arog kan gulay asin prutas tanganing maatamaran sa lood. Nakakatabang man subot ang regular na pag-exercise, tanganin makalikay sa nasambitan ng helang. Ang heart attack sarong non-communication disease o bagaman bistado man na acute myocardial infarct o bagaman infarction. Saro ining delikadong kondisyon na kung saan kulang ang nare-receiving dugo kan puso. Kadaklan na beses ang sintomas kaniyo ang pagkalula, chest pain, pagkulog kan braso, panga, maging sa likod. Bilang parte kan pagselebrar kang International Coastal Cleanup Day basado sa Proclamation No. 470 Series of 2023, nakaigwan ng kolaborasyon ang lokal na gobyerno kan Goa asin Lagunoy tangaring magsagibon ng cleanup drive kan nakalis na Biyernes. Tigpartisiparan ini kan mga personalized kan Municipal Environmental Disaster Risk Reduction and Management Office kan Goa, Goa Waste Management Office, PNP Lagunoy, Bureau of Fire Protection Goa, mga residentes asin iba pang stakeholders. Ginibo ang nasambitan ng aktibidad sa parte kan kinahulugan sa Lagunoy Waterfalls pasiring sa coastal line kan barangay kinahulugan. Ang International Coastal Cleanup Day pigsa celebrar taon-taon tanganing batawanan ng awareness ang publiko mapanapit sa tamang pag-aataman kan coastal na lugar. 56 minutos po mga kapartido, makaagal alas 6 ang oras yan. Ito na po sa kan First Cafe 20-in-1. Available na po yan sa partido area. Available na dyan sa Prime Supermart. Ang First Cafe 20-in-1, una sa lasa, una sa lahat. Labi na sa 87,000 pesos. Ang naging income kan Communal Garden sa Barangay Santa Maria dyan sa Lagunoy. Sa huring datos kan lokal na konseyo kan Barangay Santa Maria, hasta kan bulan ng Setyembre, nagganansya na nin 87,958 ang nasabing proyekto kan barangay. Sa naging pakipag-ulay kan Radyo Partido News kay Kagawad Ryan Caballero, ang income subot na nakuha sa pagpapabakal kan mga tanom na gulay sa hababang presyo ang ginagamit sa maintenance kan garden. Og maaduman ang bilog na Barangay Council sa naging marahay na resulta kan proyekto, asin lauman subot na ipapadagos initanganing dakulpa na mga residente sa matatabangan. Ididuga pa kan opisyal na sarong onraman sa indahulitaan Communal Garden kan Santa Maria dyan sa Lagunoy, napili na baging representante kan DILG sa programang Hapag o bagaman halina't magtanim ng prutas at gulay. Sa ngunyanan Communal Garden kan Barangay Santa Maria, palagos na nabibisto hulita kadakol na mga residentes asin maging pagtarain na barangay na tatabangan.
Labi-labi man pasasalamat ni Caballero sa indang naresibing suporta sa Department of Agriculture sa Bicol na nagtaunin ayuda arog kan abono, seeds, asin, garden tools. Labi-labi ang kaugmahan na namatean kan mga estudyanteng nakaresibik ang educational assistance sa Barangay Santa Maria sa Lagunoy, Camarines Sur kanakalis na Sabado. Sa naging pakikipag-ulay ka Radyo Partido News, KSK Chairman LJ Bacares, nasa 190 na mga kahubenan ang naging beneficiaryo kan programa. Dakulang tabang subot ini sa mga estudyante sa saindang pagklase. Kasabay kan distribution kang asistensya, ginibuban kang SK Council ang symposium manungod sa anti-illegal drugs campaign. O beto kay ni iyo maedukar ang mga partisipantes kan maraot na epekto na darakan droga sirigman mainganyan ang mga ini na naimaimbwelto sa siring na illegal na aktibidad. Naging bisita man sa nasambitan ng pagtitiripon sina Municipal Councilor Frederick Abante, Municipal Councilor Benjo Fabiner, as in SK Federation President Kurt Hoven Dixon. Nagpahiling manin bilog na suporta ang Barangay Local Government Unit kan Santa Maria sa pamamayo ni punong Barangay Olivia Oliver sa naging proyekto kang SK kung saan nagkapera sa mga miyembros kan Council ang presente tanganing mag-asiste sa pagmanehar kan aktibidad. Sa iba pang bareta mga kapartido palagos, ang pagtulod din man iba-ibang mga programa ni Congressman Ani Fentebella sa lado rin kabuhayan sa mga taga-partido. Sa katunayan, kanuminaging Sabado kan formal na resibihon kan 25 individual dyan sa Karamuan, Camarines Sur, ang sa indang starter toolkits para sa pagluluto. Ang NC2 Cookery, sarong skills training activities sa iraram kan skills training in enhancement program o mga step na kung sa inaidara sa nasambitan ng munisipalidad sabay kan opisina ni Congressman Fentebella katuwang ang TESDA as in Ragay Polytechnic Skills Institute. Sabay kan programa madudugangan ang karaman kan mga karamuanon sa pagluluto na makakatabang sa indang pamilya bilang dugang na kabuhayan. Lambi-lambi man ang pasasalamat kan lokal na gobyerno dyan sa sinambitang munisipalidad sa panginat ni Mayor Marilyn Co. Kay Congressman Arnie Fentebella siniman sa TESDA asin sa Ragay Polytechnic Skills Institute sa pinag-extender ng tabang sa mga karamuanon. Nailubog na si Vice Mayor Claro Caloy Llaguno Kasudma sa Sanctuario de las Almas Memorial Garden sa San Francisco, Tigaon, Camarines Sur. Dagsa ang nakidumamay sa lubong kan vice-alcalde, kabali na digdian mga amigo, katrabaho asin mga suportadores. Nabisto si Llaguno bilang matinabang asin mapagmakulog sa mga tios na kahimanwa kaini sa Tigaon. Para sa mga amigo kaini, bistado siya kan mga ini bilang makangirit asin maaasahan, lalo kung igwasinda ni mga kaipuhan. Mantang sa mga akiman, bistado siya bilang masubahon alagad mabuot na ama. Labi-labi man ang pagpapasalamat ni Mayor Chico Fuentebella sa serbisyo asin dedikasyon ng pigtaon ni Llaguno sa mga taga-Tigaon. Mantang personal man na nagpasiring si Congressman Arnie Fuentebella sa burol asin nagtaoning pagsalunar sa nasambitan ng opisyal. Magigramduman si Setyembre 26 kan binawayan ng buhay sa ospital si Llaguno. Un minuto na po mga alusyante nin pagkaagan oras yan at na po sa tuwekan benefit tax and accounting services. Sa mga nangaipo nin tabang sa pag-asikaso kan sa indo pong mga dokumentos, lalo na po sa mga may negosyo, mga manegosyo pa sana, uya po ang benefit tax and accounting services. Sa mga may negosyo asin nagpaplanong magnegosyo, alagad iniisip kung paano maglakaw kan mga papeles? No worries, no worries. Dahil uya na ang sa inyong katuwang mga besh. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services, 10 taon ang nagtataoning dekalidad na serbisyo sa mga iba-ibang business industries. Haranisa na sa Saindo. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services. Uya, ang mga serbisyong pigtatao. Business Registration, LGU, SEC, BIR, SSS, PC, Pag-ibig, PICA, PhilJeps, asin kadakol pang iba. Nag-aako nin bookkeeping, business consultation, arrogant taxation, BIR compliance for business taxes, state planning, e-card processing, asin iba pa. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services. May opisina sa Zona 6, Kapilyan, kan Barangay San Ramon, Lagunoy, Camarines Sur. Pwedeng mag-upload o kaya mag-text sa cellphone number na 0946-741-3007 o kaya direktang mag-upload sa landline number na 054-331-6307. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services, managed by Group of Seasoned Tax and Accounting Practitioners. Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag-Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada, basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now! Ang sarap ng natural.
Diamond Multiline Cooperative Product Distribution Center, Ver One Rev Enterprises, exclusive distributor sa Pilipinas. Kan MRI, Mineral Resources International, and may kagibo kan Ionic CMD, Selenium, Elite, Zinc Plus Copper. Para sa mga kahapotan manunungod sa Ionic CMD, promos at delivery, mag-text sa 0930-525-0607 o mag-apot sa 884-1054. Pakilike ang Ionic Minerals Goa FB page. Diamond Multiline Cooperative, makukua sa market site San Isidro, Poblacion, Goa, Camarines Sur. Ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemic, don't panic. There is Ionic. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Maging responsable sa paggamit kan mga pampublikong tinampo. Kung ikaw motorista na maluyang magpadalagan, mag-agi sa tuong porsyon kan tinampo tanganin matawan ang lugar ang makaskas o nagmamadaling bihikulo. Makakaiwas ka pa sa disgrasya, maiibitaran pa ang posibleng diskurso sa kapwa mo nagmamaneho. Isipon ang kaligtasan sa agihan, kaya dapat nagpapatinaraot-tauhan. Pagirumdum na tod kan gawa pawn shop asin kan tigaon pawn shop, nag-aako ning sangra sa presyong tama. Laging pagod sa kalalaban ng lampi ni baby? Aba mami, magpaka-practical ka. Mag-Korean diaper or Genki diaper ka na. Available yan sa LS Summer Diaper Store. LS Summer Diaper Store. Yes, Mommy! Iwas pagod, iwas abala, makakatipid ka pa dahil mura at quality ang produkto. Iwas salik at komportable si baby. Huwag nang maglaba. Puntahan na lang ang LS Summer Diaper Store located at Market Site San Isidro, Poblacion, Goa, Camarines Sur. Gusto mong magnegosyo o bagaman may negosyo na alagad problemado pa ninhulit na kulang ang puhunan? Nako, dahi ka na magadit. Iguana ni makakasurog dyan. Yaon ang Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Ang Kasurog Credit Services and Lending Corporation makaskas ang release, hababa ang interes. Oh, ano pang pigahalat mo? Asikaso! Para ang negosyo mag-asenso. Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Makukuha sa Barangay Abot, Tigaon, Camarines Sur. Pagsasadiri ni Dr. Vicente I. Macalipay. Pwede mag-apod o mag-text sa cellphone number 0947-228-2429 o kaya naman sa 0917-622-4544. Hanapon sana si Miss Daisy Soriano. Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Kasurog mo sa negosyo. Nag-aarangkada sa Bareta. Arangkada. Sa Istrenta. Well, tanta, lima detalye kan mga bareta sa lado lokal. Tigaon, mabukas na ni night market. Aramon ta report sa pag-arangkada ni kapartidong Nico Parpan. Arangkada.
Live report. Nakatalaan ng buksan ang night market sa Banwaan, Cantigaon, Camarines Sur. Sigon kay Market Administrator Miguel Cano, puspusa na ang ginigibong preparasyon kang sa indang opisina para sa opening night na nakatalaan sa maabot na Oktubre 5, 2023. Kada Webes asin Biyernes poon alas 4 ning hapon hasta alas 8 ning banggi gigibuhon ang night market sa Barlin Street, Poblacion, Tigaon, sagkod sa Disyembre 15, 2023. Sinabi ni Cano na igwa na siyang nakaulay na 27 paratyenda nin mga segundamanong bado asin gamit o mga ukay-ukay na mapartisipar sa aktibidad. Pigsaysay pa kang opisyal na inisarong paagi kang gobyerno lokal Cantigaon na matabangan na maipromote ang mga produkto asin negosyo kang mga manralain-lain na local business owner kang munisipalidad. Labi-labi man ang kaugmahan ni Mike Cano sa suporta ni Mayor Chiqui Puentebella asin kang mga miyembros kang sangguniang bayan sa night market. Pig-iing kaminarman kang market administrator ang publiko na bisitahon asin suportaran ang night market sa Tigaon, Camarines Sur. Para sa Arangkada sa Estrenta, Nico Parpa nagsiservisyo sa kapartidong totoo. Samantala, Local Civil Registry Office Cantigaon inulian ikapat na pwesto sa 2022 Outstanding Local Civil Registry Office Medium Category. Kapartidong Maricris, iarangkada mo! Arangkada! Live report! Binistok ang Philippine Statistic Authority ang Local Civil Registry Office Tigaon makalis na makuha kaini ang 4th place sa 2022 Outstanding Local Civil Registry Office Medium Category na ginibo ka nakalis na si Mana Duman sa Bacolod City. Ang 2022 Outstanding Local Civil Registry Office kan PSA sarong prestiyosong parangal o pagbisto sa mga Local Civil Registry Office sa bilog na nasyon, hulis sa indang dedikasyon asin husay na pigtatao na serbisyo sa komunidad. Sarong onra sa Banwaan Tigaon, partikularmente sa Local Civil Registry Office na makakuha kan siring na award. Pigsyarto kan opisina na padagos nindang matrabaho nin maray asin mataonin kalidad na serbisyo sa mga tigawenyo. Para sa Arangkada sa 6:30, ako si Kapartidong Maricris Turuin, nagsiserbisyo sa Kapartidong Totoo. Nag-aarangkada sa Bareta. Arangkada. Sa 6:30. Yan trastado sa iba pang detalye kan Bareta, nagbabakal ng unya, ninmasa lang na presyo nin paroy ang National Food Authority sa Camarines Sur. Nasa 23 pesos per kilo ang bakal kaini sa clean and dry na paroy, bantang 16 pesos naman hanggang sa 19 pesos ang kada kilo para sa wet palay, depende yan sa moisture content. Magigirumduman na sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pinaglangkawanan NFA ang buying prices sa paroy tanganing madugangan ang ganansya kan mga parauma. Alagad sigon sa nagkapirang parauma, kumporme na sindana sa lugar sa naninda ipabakal ang paroy, maski naman sa baba pa ang presyo kani sa bagong buying price kan NFA. Inihuli naman taday na subot sinda magastos sa transportasyon pasiring sa pili na kunsein. Yaw na opisina ka na hensya. Mas maray man subot na magkaigwanin na sararuan na sanang pag-pick up ang National Food Authority. Ipinahayag kan Commission on Election Bicol na posibleng madiskwalipikar ang 49 kandidato sa barangay asin Sangguniang Kabataan Election sa Bicol Region in kaso de makasimbag ang mga inisay pinadarang show cause order kan Komisyon huli naman sa pagbayolar sa Omnibus Election Code. Kadaklan subot sa mga napadarhaning show cause order iyo ang mga kandidato sa probinsya kan Catanduanes huli naman sa premature campaigning o amay na pangangampanya. Sigon ang surat na ipareceive naman sa mga respetibong kandidato asin ang magiging kasimbagan kaini dapat na direktang isumiter sa indang opisina sentral asin dai naman maagi sa indang mga pangrehiyong opisina. Ang magiging desisyon subot pagkatapos kaini nasa poder kan Comelec Central Office asin ang resulta iyo na ani-implementar kang sa indang opisina. Antes kan huring Bareta sa lado lokal, kaklarohon talang po duman sa Bareta subago mapadapit sa International Cleanup Drive sa kinahulugan, mayo po ang Bureau of Fire gawa. An yaon lang po duman ang Bureau of Fire sa Lagunoy. Yan po ang pagkaklaro ni
Brad Joey Villaramacan, Bureau of Fire Protection dyan po sa Laguloy, Camarines Sur. Samantala nagpakol na sa 50 na iristro nga kaso ng rabies sa Bicol Region. Kunyan kan Enero hasta Setyembre ngunyan na taon basado sa Department of Agriculture. Sa ipinaluwas na datos kan Regional Animal Disease Diagnosis Laboratory kan ahensya, anasambitan ng numero mas sa langkao sa nairistrong kaso kan nakalisang taon sa kaparehong peryodo. Sinabi kan ahensya na kadaklan sa mga kaso ini hali sa mga balaw-bagaw ng mga ido, baging mga ikos sa tinampo. Kasumpay kay ni mas pinakusog pa kan ahensyan sa indang anti-rabies vaccination campaign sa mandaindain na parte kan riyon asin pagpapahiwas man sa indang pangapudan na maging responsableng kag sa diri kan ayam maging kan ikos. 13 minutos sa po makagi an alas 7 mga kapartido ang UniHealth Diagnostic Center na magkuka dyan sa San Juan Bautista Rini po sa Gawa sa inutan sa nayan kan Gawa Central School pasiring sa PSU. Bukas po yan sa bilog na simana po Lunes hanggang Domingo. Pagka Lunes hanggang Sabado, alas 6 ni pagkaaga po alas 5 ni pagkahapon. Pagka Domingo naman, alas 6 ni pagkaaga, sundo pong alas 3 ni pagkahapon. Kuya po ang mga serbisyo pinag-o-pressure, laboratory araw po ang blood chemistry, sugar, cholesterol, urinalysis, asin iba pa. Ikaw po ni ECG, may ultrasound, may x-ray. Bukas man ang UniHealth Medical Clinic para po sa internal medicine, surgery, nephrology clinic, specialista po sa Badukada Martes, urology clinic, specialista sa prostate problems, bato sa Badukada Huwebes, obigay ni clinic para po sa mga bados and infertility problems kada Huwebes asin Sabado. Ikaw po ni cardiology clinic para po sa puso kada Martes, pulmonology clinic para po sa baga kada Biyernes, may vaccines kaya ba na po dyan flu, pneumococcal asin iba pa. Para po sa dugang na mga impormasyon, bisitahan po ninyo ang FB page kan UniHealth Medical and Surgical Clinic. Be a Philippine Science High School Scholar. The Philippine Science High School Bicol Region Campus is now accepting applicants for the 2023 NCE National Competitive Examination. Application forms are available and may be filed at the following: Philippine Science High School Bicol Region Campus, Tagungtong, Goa, Camarines Sur, the UST5 Regional Office, Legazpi City, and Provincial Science and Technology Offices. It can also be downloaded through www.brc.pshs.edu.ph. You may also apply online through https://nce.pshs.edu.ph. Deadline for submission of application for the private and public school will be on October 13, 2023. For inquiries, you may call 0917-801-3267. Be a Philippine Science High School Scholar. Mga kababayan, Heto na ang pinakahihintay ng buong bayan. Ang The Best Promo, Big Time ang Premyo. Year 3 na tayo. Hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 10 winners of 1,500 peso worth of products. 3 winners of 10,000 pesos. 1 winning store owner of 10,000 pesos. 1 winning store clerk of 10,000 pesos. 2 winners of 20,000 pesos. 1 winner of 30,000 pesos. At 1 winner of 100,000 pesos sa raffle draw on December 21, 2023. 6 empty sachets of Best Cafe. Ilagay sa white envelope at isulat sa labas ng sobre ang inyong pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan at store clerk kung saan binili ang produkto. Ihulog ang inyong mga entries sa mga designated drop boxes sa mga supermarkets at drugstores. Sali na sa The Best Promo, Big Time ang Premyo Year 3 with FDA permit number 0770 series of 2023. Amigo, masain ka, tabitbit mo na mga aki mo kabos. Bata garo iparagan na bagaan. Iyo baga amiga, halat, arin-an na CMD, CBF, Supreme Juice, supig tataram sa radyo, napigpapata, sukatayid kumananggad, nahali da so asma kan aki niya, pero duda ako tamadaliun man. Tutuoan, taang Power Trio CMD, Cell Mineral Drops, CBF, Cell Bio Food, Supreme Juice saro ining pagkakan na kaipuan kan sa tuyang mga cells, tangani mangpungsyoning tama sa satuyang mga lawas. Kung ang satuyang mga cells nasa tamang kondisyon, daing mga hilang-hilang na madulot sa satuyang mga hawak. Pero, kung dati na kitang may helang, ibalik ang nutrisyon, dagdagan ang patak, kusang mabalik sa normal. Ang satong mga kamatean, mawawara tulusan. CMD Offices, Panday Building, Barangay Panday, Goa, Camarines Sur, Kataidkan, Prime School and Office Supplies, Iguaman sa Barangay Gomez, Sentro, Tigawan, Camarines Sur. Hanapon si Miss Ada Panambo.
Ako po si Ginang Gloria Reyes Clarito, nakatira dito sa Del Rosario, Naga City, 69 years old. Ako po ay may migraine na matagal ko na yung problema kung paano magagamot. Pero nung masubukan kong uminom ng First Cafe, ito po ay unti-unting nawala. Hanggang sa ngayon, hindi ko na maramdaman. Kaya maraming salamat po sa First Cafe na sinasabi ko sa inyo na kung gusto nyong may gumaling at mayroon din kayo mga karamdaman sa inyong katawan, gumamit din po kayo ng First Cafe. Una sa lahat. Ang lokal na gobyerno kan Goa sa pamayon ni Mayor Marcel Pan sa pagikan Tesoreria Municipal na pinamamayon man ni Domingo Q. Amata, Municipal Treasurer. Minaing kami nara sa kabos na negosyante asin may negosyo sa banwaan ng Goa na mag-renew kan sa inang negosyo, siring man inaapudan ang mga may lugaring nindaga asin iba pang real property sa banwaan ng Goa na mag-avail kan 20% discount kung sila mabayad ng advance. Babayadan ngunya na 2023 asin ang 10% discount kung sila mabayad kan sa inang buwis para sa 2023 ngunya na taon sigon sa binasunod na schedule. First quarter, on or before March 31, 2023. Second quarter, on or before June 30, 2023. Third quarter, on or before September 30, 2023. Fourth quarter, December 31, 2023. Buwis na ibinayad nindo, mabalik sa indo, maging parte, kang pag-asenso kan Goa. Salamat po. Pwede! Garo hararom na naman ang iniisip mo. Aram mo kaya, Madi, si Madi mo, nasusuya sa kuya, kinakantsawan ako. Ano? Dahil ko nanda kaya, maski sa rong round, maluluya na daan tuhod ko, Madi. Kaya anggot sa kuya, maluluya na daa ako, dahil ko na kaya. Ay sus, Padi, aram ko na ang solusyon kayan. Mag-inom kanin, kape ni Manoy. Ha? Epektibo man daw yan. Iyo, Padi, kami nga ni Padi mo, nakakalimang round kada amay na aga. Ay, matindi man ka mo, Madi. Matitibay ang tuhod. Kape ni Manoy lang iniinom mi. Madi, epektibo talaga ang kape ni Manoy. Nakalimang round kami sa bago ni Madi mo. Aba, matibay ah. Sabi ko na sa imo, epektibo yan eh. Ano daw, Madi, kung magsabay ka mo ni Padi sa agang amay? Kola ko dyan, Padi. Baka makaya pa an anom na round. O sige, Madi, hilingan kita sa aga. Eh, Padi. Hoy, di palan malingaw ha. Magdara ka nin dakol na tubig. Tabaka ma-dehydrate kita. Grabe magagaanot pang nag-jogging. Villa del Rem Printing, yauna sa Bicol, sa Gawa Camarines Sur. Ang direct manufacturing packaging kan catering supplies, aron kan customized box sa cake, pizza, cassava cake, calamay, pansit, maging sa spaghetti. Ang Villa del Rem, nagigibo man ng gift bag, brown bag, office supplies, official receipt asin kalendaryo. Pagbisita na sa opisina na makukuha sa Zona 3 kan Barangay Matakla, Gawa, Camarines Sur. Pataid dyan na yan kan FMR Radio Partido. Pwede magmensahe via messenger kan Villa del Rem Printing o kaya naman mag-upload, mag-text sa 0908-185-8049. Hanapon si Mike Tilet o kaya naman sa 0950-049-6637. Hanapon naman si Sunny sa 0951-547-5344. Hanapon si Pao sa 0946-546-8485. Hanapon si June. Pag-upload na sa Villa del Rem. Aram daw nindo na ang computer, TV asin iba pang vampire appliances ang nagkukonsumo ng kuryente maski naka-off na. Kaya naman ugalion na tanggalon sa mga outlet o saksakan, tanganin maiwasan ang pagdugang sa kuryenteng pigbabayadan. Saan daw mas marhay na bukasan ang mga bintana imbes na maggamit din mga dikuryenteng ilaw. Maliwanag na, mapresko pa. Pagirumdum natod kan Nueva Camsur Home Furnishing, nagpapabakal nin mga dekalidad na appliances, furniture, asin iba pang home and office equipment. Nueva Camsur Home Furnishing. Igwa sa Gawa, Lagunoy, Tinamba, Pasakaw, asin Tigaon. Home and office equipment ba? Nueva Camsur Home Furnishing na? 22 minutos na po, makaagyan alas 7 ni pag-aaga na oras yan. Ito na po sa tuwi kan kape ni Manoy, ang kape kan mga Oragon. Inetod man po sa tuya ni Municipal Councilor Felix Sonyo del Castillo Jr. Diyan po yan sa Sangay, Camarines Sur. Nag-aarangkada sa Bareta. At
Arangkada. Sa 30. Detalye ka sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang propostong mailangkaw sa 15% ang diskwento kan mga senior citizen na may bayadan sa tubig asin kuryente. Sinabi ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, ang mga residente na ang konsumo sa kuryente ang day malampas sa 100 kilowatt-hour kada bulan asin 30 cubic meters sa tubig sana ang matatawanan ning diskwento. Siriban sigon ki Ordanes na napagdesisyonan ninda na dain natawanan ning diskwento sa value-added tax ang konsumo sa kuryente asin tubig kan mga senior citizen, huli naman ta magiging daw o dakulang kawaraan ini sa gobyerno. Samantala nagpadara nin matinding mensahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno kan China kan suguon kay ni ang Philippine Coast Guard. Naputuloy ang mga naglalataw na 300-meter buoy na pigabugtak kan China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ininihag ni Professor Renato Di Castro kan Lasal International Studies. Tinaman doon ni Di Castro na ang decisive actions kan Presidente ang o bagaman pagsasabi sa gobyerno kan China. Manunungod sa saya makusog na political will. Tanganin naman siyerto ang food security para sa namamanwa ang Pilipino, lalo na po sa mga parasira, asin ang sa iyang independent foreign policy na nagdaranin na matinding epekto sa China. Ipiniliwanag ni Di Castro ang ginibo ni Marcos. Anda ini konsulta, bagaman magkonsulta sa mga gobyerno kan US, Japan, asin Australia, ang nagpahiling kan sa iyang independenteng patakaran, asin nagdesisyon na tubangon ang maritime expansionism kan China Coast Guard. Ipinunto ni Di Castro na ang mga aksyon ni Presidente Marcos sa pag-atubang sa Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea ang sarong welcome development para sa namamanwaang Pilipino, lalo na sa mga apektadong parasira, ulit na pinagtutugon na sindang o bagang pigtugutan na sindang magsira sa kadagatan kan Pilipinas. Baratang showbiz mga kapartido. Nagbaba sa social media and post kan ABS-CBN Ball 2023 na ginibo sa Makati, Shangri-La last Saturday night. Kanya-kanyang post ang mga nag-arabutang celebrity bilang pasasalamat sa mga sponsors. Nag-agaw pansin man ang pag-abot ni Coco Martinez and Julia Montes na holding hands sa pagbabalik ng ABS-CBN Ball after 4 years. Obviously, day napigtatago kan duwa ang sa indang relasyon an kay Puana sa nasubot na ibulgar. Iyo ang intrigang may duwa na sindang baby. Samantalaan ka po sa love team na sinda Donnie Pangilinan as in Bel Mariano ang People's Choice. Star of the Night at sindaman ang nanggana bilang People's Choice sa Power Couple of the Ball. Mantang sina Ian Rances as in Angie Salvacion ang Star Magic Fan Favorites. Best Dressed by Metro sinda Joshua Garcia as in Catherine Bernardo. Paano si Mukang? Ano siya? Saro siya sa mga magagayon na female artist. Gaon, magayunan si Gaon ni Mukang. Ba talaga? Oo. Di ba siya nagselos kay Julia? Di ba siya nagselos? Sa Baretang Sports naman, mga kapartido, ang Bareta sa Sports sa tunapot sa tuya kan Kape ni Manoy, ang kape kan mga Oragon. Available na po yan Bicol Wide, mga kapartido, ha? Ang Kape ni Manoy, bako lang ki Manoy, maging ki Manay. Matapos kapuson sa direktang ticket sa quarterfinals, mapurbar pa ang Gilas Pilipinas na makaabante kontra sa Qatar sa knockout qualification kan 2023 Asian Games Men's Basketball Competition sa Zhejiang University. Maampangan na duwang team at yan alas 4 ni pagkahapon na kunsain, ang manggagana ang mamarcha sa quarterfinals kontra naman sa Iran na interong sinighid ang Group A para sa automatikong tukawan sa quarterfinals. Narata sa qualification ang Gilas kontra sa number 3 team kan Group D. Nakatar kan tambakan kan Jordan sa skor na 72-87 sa saindang sagupan para sa primera pwesto kan Group C na kunsain. Inian enot alagad pinakadakulang kanaugan kan mga tauhan ni Coach Tim Cohn. Matapos kadugo naman ang Bahrain sa skor na 89-61 as in Thailand sa skor na 87-72. Naipuan kan Gilas na daugon ang Qatar para makalaog sa quarterfinals. Asin kung madadaog sinda, masisibak na ini sa kompetisyon kan quadrennial tournament sa Asia. Na kung sa'y na sinda nagpanlima sa pangyanot ni Jordan Clarkson kan taon 2018 edition dumaan sa Indonesia.
Muling nangganan ni medalyang bronze ang Gilas kan taon 1998 Asian Tampok ang Philippine Centennial Team ni Con. Kaya siguradong daipa handa nationals tanganin isurrender ang misyon na mawakasan ana sabi ng competition. Takot pati ako nababasa naman kapartido ay ibalik kaya si Chot Reyes. Paano pa namanan? Oo. Wala makanamit yung kadaugan, ano? Talaga naman. Mga kapartido po, good morning sa gabos na mga nag-aantabay, ha? Lalo na po sa satuyang 94.5 Mainstream Radio. Bakit sa satuyang live FB page Kapartidong Irene. Yes. Ryan Caballero, good morning po Kuya Juan and Ate Irene. Si Jeric Peloneo, good morning ka-FM. Silmari Cuadro, morning po. Nagdanong po ako from Tagungtong, Goa. Kadakol po siya ng stars. And Betty Joy Salcedo, good morning. Flor Reyes, good morning po. Kuya Rowan at Irene, mabuhay. God bless us all. God bless us. Juliet Gascon, good morning. Tapos si sa taas. Sa'yo pa yan. Siya po si Primavera from Santa Rosa, Laguna. Good morning. Thank you so much sa pag-aantabay. Lily Valenzuela for Manejo. Yan na po ang katiripunan kan mga pagbabareta mga kapartido sa arangkada sa 30. Pinagatod po sa tuya ni Diego Luis Pilapil kan Banwaan ni Lagunoy, Camarinesur. Sa kontrol kapartidong Sandy Roa de los Reyes, kami po ang sa indong mga naging tagapagatod bareta. Kapartidong Irene Grihal Varuga. Ako naman kapartidong Ruben Mendoza Alvaran. Nagseserbisyo sa kapartidong Tuto. Mga ka-vibes, sa mahigit 2 taon pa lamang nating pagsasahimpapawid, tayo na po ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakapaboritong istasyon ng